Sa SEC. Good morning si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Good morning, Danny, at good morning sa mga sumusubaybay sa inyo dito sa programang Kabayan. Okay, maraming salamat sa oras at alam ko very busy kayo at meron na naman pala biyahe uli mamaya sa Mindanao si Presidente, pero gusto ko lang makakuha ng update from your end. Kamusta na ang ayuda o mga pagbibigay natin ng mga medical mission dyan sa Mindanao na tinamaan nitong lindol na 7.8 nung June 8? Tuloy-tuloy ang pag-provide natin ng essential health services, no? Lalo na yung ating Health Emergency Response Team at saka yung PMAT na tinatawag na Philippine Emergency Medical Assistance Team, no? Ito yung nag-set up ng field hospitals dyan sa Glan at saka sa Malapatan, ano? At doon sa ibang area, doon sa isla, no? And then nagpo-provide din kami ng mga water, potable water. Monitor kami ng mga sakit na lumalabas, no? Karamihan respiratory illnesses. At of course, yung mental and psychosocial support. Nangangailangan yung mga teacher sa eskwelahan sa malapitan, nasiraan din sila ng bahay. So, mga 20 million worth of medicines na ang napadala natin doon, aside from other services mula sa Soc-Sargen region ng Department of Health at dun sa Davao region ng Department of Health. Pero Secretary, very timely din ngayon itong psychosocial support services. Alam ko nagkaroon nga ng mga trauma din itong mga bata, 'di ba? Nung lindol, nakita natin sa mga video. Tapos lately, yung mga eskwelahan lately, 'di ba? Naging biktima rin sila ngayon ng mga karahasan din. So ibig sabihin napaka-importante siguro ang DOH on this part of the program, itong psychosocial support services. Correct, no? In fact, ina nga yung aking team. Nagpadala din ako ng team doon sa Tacloban. Naalala nyo, isang balita, yung tatlong bata ang namatay sa dalawang batang nagbabaril, no? Na-traumatized talaga yung ating mga teacher at mga kabataan doon. So, kailangan nila ng mental and psychosocial support. So, nag-process na sila doon, ano? So, ganun din sa earthquake. Kasi nga, malakas talaga yung earthquake na 7.8. No? Isa Kaya sa pinakamalakas na tumama sa atin. At sabi nga nila, hindi sila makatayo dahil talagang yumuyog yung kapaligiran nila. So, madaming affected. Yung mga teacher nga na may 4 na teacher sa Malapatan, yung bahay nila nawasak, nakatira sila sa tent, pero dun sa tabi lang ng bahay nila para masecure din nila. Pumapasok pa rin sila sa trabaho, sa paaralan. Secretary, last time nakakausap ko yung mga opisyal doon. Problema kasi yung na-isolate yung ilang barangays, lalo sa Glan, di ba? State of calamity pa rin ang Sarangani. So, ibig sabihin, paano nyo na ipapaabot? Ngayon ba, passable na ba? O medyo, may penetration na nakakapunta tayo doon by land sa mga affected barangays dati? Yes, yung mga na-isolate doon, yung Glan, yung Balut, at saka yung ibang areas ng Davao Occidental. Yung Glan, napasok na namin yon. May tulay na medyo inayos muna ng DPWH at saka yung mga kalye na nasira ang simento. Ngayon nakakapasok na mga 4-wheel drive na sasakyan or nakakapagdala na tayo ng mga team doon, at saka mga ayuda, mga DSWD na food packs na papadala na rin. Pero kailangan din nila ng yung water supply nila nasira. So nagpadala rin kami ng mga water filtration para naman hindi magkaroon ng sakit sa pagtatae. So yung Balut Island, napakalayo pala nun. Yung Balut, parang 15 hours from Jensan by boat. Wow. At nung dumating ka doon, maraming affected. Yung sa Davao Oriental naman, yung pinaka-affected, yung JAS, yung Jose Abad Santos na barangay na munisipyo, nagkaroon ng abnormal collection ng tubig. At nagpatulong naman sila sa DPWH. Napaagos na nila yung tubig kasi they had to evacuate yung mga nasa low-lying area. Kasi baka biglang bumagsak yung tubig. Tubig ulan yun Nag-landslide, nagkaroon ng bara, tapos nagkatubig ulan, nagkaroon ng parang abnormal na dam. So naayos na rin ng DPWH yun. Nakita ko sa social media feed ko, dumadaloy na yung tubig. So safe na yung mga tao sa baba. Pero kamusta naman yung mga, let's say, meron pa rin alam ko, mga nasa evacuation centers kasi hindi sila makauwi dahil may mga bitak-bitak pa yung bahay nila. So kailangan ng structural, ma-check yung kanila mga kabahayan. Pero for now, meron mga, sabi nyo nga, di ba, parang yung respiratory illness ang kumakalat dyan, no? Lalo na pag medyo tag-ulan na ngayon,
itong leptospirosis, itong mga sabi natin, dengue, may mga ganun bang sitwasyon ngayon na pwede natin masabing alarming? So, Sec? correct, no? Dahil nga wasak yung mga bahay nila, so we have a few thousand na nakatira sa tinatawag na evacuation center, no? Oo. Doon nagkakalat yung respiratory illness, yung mga nare-report namin, ubo, sipon, at saka pneumonia. So, binabantayan din namin ang pagkalat ng mga communicable diseases sa mga lugar na iyan. So, yun ang problema natin, ano? As soon as makatulong tayo sa pagpapatayo ng mga bahay nila, doon muna sila sa mga evacuation centers. So for now, nasa address naman ng DSWD in terms of food at saka siguro yung clean potable water for them. Pero yung mga let's say, ang mga medical teams nyo, meron naman let's say mga portable, mga tents o yung mga temporary shelters na pwede i-provide sa ating mga kababayang apektado? Yes, very well organized ang ating medical teams, no? Nag-set up ng field hospital. 3 ospital ko na ang nag-send doon, ano? Yung Cotabato Regional Medical Center from Cotabato City. Nag-set up sila ng field hospital. Nakaka-opera sila doon, nagdi-deliver ng bata. So yun na yung existing at functioning hospital doon sa lugar, sa Glan. Yun namang isang team nagpunta sa Balot. Ito yung Southern Philippines Medical Center sa Davao. Ito yung DOH hospital doon. Nag-set up din sila ng field hospital doon naman sa isla ng Balot ng Sarangani. So nakatulong. And then ang Zamboanga nagpadili ng mga gamot. So tumutulong ang ibang region na hindi affected kasi talagang apektado at mukhang matagal-tagal pa to kasi to reconstruct mga buildings. Yan, mahirap. At least bumalik na kuryente. So we're able to actually slowly bring in the patients from the tents inside the building. Kasi yung building, kung may mga crack, i-assess pa yan ng structural engineer kung safe. Kasi baka mag-earthquake uli. Nung nandun nga ako last week, may 6.6 na naman eh. Pero ibang Jose Abad Santos yun, di ba, Sec? Tama ba? Jose Abad Santos, yung hospital doon. Alam ko, lumabas yung mga ibang pasyente roon eh, di ba? Actually, lahat ng ospital ayaw pumasok ng mga pasyente. Kahit cleared na, medyo traumatized sila. Sa lakas talaga nung 7.8, gusto nila doon sa tent, ayaw nila pumasok. Pero kami pinasok, mga critically ill, sa lobby na lang nung outpatient building na na-declare na safe na. So, ang proseso dyan, Danny, yung DPWH structural engineers, titingnan yung mga crack, yung mga pader at dingding na nasira, at kung walang structural damage, i-declare nila safe, pwede bumalik. Pero kung minsan, ayaw bumalik ng pasyente. Sabi nila, magtitiis na lang sila doon sa tent. Ganun. So, malaki din ang epekto sa psychosocial support. Para sa amin naman, mas mahirap yon. Sa Sarangani nga, Provincial Hospital, nag-set up din kami dun sa ng delivery na tent. Katulong ng UN. Para mga mobile tents na yan. Ganun. UNFPA at saka Australian Aid. May tent tayo doon, 3 delivery table. Kasi hindi naman humihinto yung nanganganak, Dani. Tama. Tuloy-tuloy naman yan. So, in fact, may cesarean pa silang ginawa doon sa emergency operating room. So, yan ang sitwasyon, no? Tuloy-tuloy ang serbisyo. Medyo tigil yung mga elective, yun ang mga pinauwi. Yung mga pwedeng ipagpaliban ng mga operasyon at gamutan, yun ang na-postpone. Emergency lang at essential services ang ginagawa sa ating mga ospital doon. Pero for those mga na-displace tapos na-confine sila sa ospital, yung mga na-displace na pamilya na apektado ng lindol, pinatupad natin, di ba, itong zero balance billing policy. So, ibig sabihin, wala silang kailangan bayaran. Tama ba, Sec? Yes. Yes, basta biktima nitong earthquake, zero balance din doon sa mga iba't ibang ospital dyan sa Sarangani at saka sa Davao Occidental. Okay. Meron ka bang datos, Sec, kung let's say sa ngayon, ilan yung mga pamilyang na-confine or whatever resulted in this matinding lindol? Meron ka bang ganon? Na So until far, now, 80 confined? yung reported namin na 80 po yung namatay dahil sa earthquake. Okay. Ito yung mga nadaganan, nagka-head injury. Marami doon sa the rest, libo din yon yung mga nagamot sa mga paggamutan. Mga galos lang, yung pwede nang ipauwiin. Thousands din yung nagamot nila on the day of the... And then we continue to have consultations, 32 health facilities pa rin yan at saka nag-ooperate ang 30 doon sa ating mga health facilities sa lugar. So maraming ginagamot dyan.
yung day-to-day services. Oo. Sa mga 1,000 plus families sa evacuation centers. Dami. So mga 4,000, 5,000 people yon, ganun. Oo. Pero do we have enough naman, mga medical teams? Let's say, hindi naman tayo nagkukulang. Baka lang yung ratio, baka sobrang dami na kailangan i-attend ng bawat isang medical practitioner. So nagre-relyebo naman kami, no? Ino-augment So nyo. what's happening, pinauwi ko nga nung weekend yung mga teams sa nag-weekend off sila. Tapos bumabalik. So meron pa ako isa sa Tagum, yung Davao Regional Medical Center, DRMC. Nagpadala niya rin ng isang team. Ang isang team namin is about 20 to 30 people. Tapos kompleto na yon, self-sustaining yon, hindi siya pabagit dun sa LGU. May sarili silang cook, pagkain, may tulugan din silang tent para hindi na sila asikasuhin ng local chief executive. Basta magbibigay na lang sila ng serbisyo doon. Tinutulungan din namin yung mga local na doctor kasi mga affected sila. So kung minsan kailangan din sila makauwi, asikasuhin pamilya nila. Kasi nagsakripisyo yan habang katatapos ng earthquake, tuloy-tuloy ang serbisyo nila, hindi nila pinutol. Ngayon, sila naman makapagpahinga. And then, 2 weeks ang sustainable ng aming team. After 2 weeks, palit yan. Palit naman ng another team. So kailangan lang maayos lang yung reassignment, no, yung relyebo ng mga tao na para hindi magkulang doon sa lalo sa mga areas na under state of calamity pa. Mukhang matagal. Hanggang ngayon ba nararamdaman pa nila yung mga aftershock Sec? Meron, marami. Thousands na yung recorded aftershocks. Ganun ba? Anywhere from 5 to 6 magnitude ang aftershocks. Malakas pa rin, Kaya natatakot yung iba bumalik sa building. Lalo na kung may crack. Yung building nga ng Sarangani Provincial, ginawa namin, tinanggal na lang namin yung kisame, nilagyan ng net. Parang yung warehouse look. Kasi kung butas-butas, parang mas takot yung pasyente. So, pinaalis namin sa DPWH. Tapos nilagyan na lang ng parang net para nakikita yung mga wiring, mga pero walang mga dingding na kulang-kulang. Ganun. So in terms of sabi mo, yung kuryente, unti-unti nare-restore na. Yung tubig ang nagiging problema para sa mga nakikinig na gusto sigurong, let's say, tumulong, no? At magpadala rin sila ng, let's say, mga mineral water o yun nga, bottled water. Correct, no? Tama ba? Oo, yan ang pinaka-problem ko, no? Kasi nasira yung water distribution system sa GLAN. Nagpadala na rin doon yung Red Cross ng malaking water filtration system with water bladder. So yung mga tao pumupunta doon, kumukuha ng tap. Sa ibang lugar naman, may water pero hindi siya potable. Safe siya, pwede gamitin panluto, pero hindi safe inumin. So kailangan papakuluan mo muna bago mo. Tama. And then nagpadala kami ng tinatawag na jerry cans, yung blue na parang jar, tapos may kasamang aqua tabs or chlorine tablets. Yun lang ang lalagay mo doon, isang tablet doon sa isang jerry can, good for one family for 1 day. Pero lasang swimming pool kasi nga chlorine Yung iba ayaw yun ang iniinom. So ang advice namin dyan, talaga pakuluan yung tubig 20 minutes from the start of boiling para safe ka na malinis yung tubig na iniinom mo. Yung DSWD nagbigay din ng mga water tanks na may filter. So yung isang timba lang yun, tapos may snout siya, tapos may parang filter system doon. Pwede nang inumin ka agad yun. So yun yung mga system. Pero kailangan merong water source na tinatawag na fresh water, ilog o sapa na pwedeng pagkuhunan ng tubig para sa ating mga kababayan. Nako, maraming salamat, Secretary, for those sa mga binigay niyong update. At syempre, nakaantabay pa rin kami dahil hindi pa tapos yung pagtulong natin dyan sa Nilindol. Salamat po. Yes, salamat po. Tuloy-tuloy ang tulong ng Department of Health sa mga naapektuhan ng Lindol. Maraming salamat. Magandang umaga. Okay, yan si Secretary Teodoro Ted Herbosa ng Department of Health. Update sa Lindol. Pero ngayon ay puntahan muna natin. Nagkakaroon ng may nagaganap na press briefing.